po dyan mayroon po bang mga Biblia? Yan, mayroon. So, sabi yan sa pangalawang Korinto chapter 8 verses 1 hanggang 14. So, medyo po may karamihan, pero lagi nating tatandaan, bagamat yan ay marami, mas malaman. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Ang sabi po dyan sa verse 1, Tagalog na lamang po ang ating pong babasihan na Biblia. Ang sabi dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga-Jerusalem. At higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan namin si Tito dahil siya ang nagsimula ng gawaing ito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkawang gawa ninyong ito. Subalit habang kayo'y sumasagana sa pananampalataya, sa pagpapahayag sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyong manguna sa pagkawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, maging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Kaya ito ang payo ko, ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinisimulan ninyo noon pang 1 taon. Kayo ang manguna, hindi lamang sa pagsasagawaan nito, kundi maging sa pagpapanukala. Kaya't ituloy na ninyo ito. Ang kasigasigang ipinakita ninyo noon ay ipagpatuloy ninyo hanggang matapos magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi nyo kaya. Hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo, kundi upang matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang nangangailangan at sila'y sumasagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Pagpalain po tayong lahat sa pagkabasa po ng salita ng Diyos at tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, minsan pa sa umaga pong ito, patuloy pong itinataas sa iyo ang kabuuan ng kongregasyon na naririto ngayon mula sa mga tatay, nanay, mga kabataan, mga kadalagahan. Dalangin ko po, Panginoon, na kami iyong punuan ng iyong karunungan. Sapagkat sabi mo nga po sa iyong mga salita, kung kami ay kulang ng karunungan, marapat lamang ng kami ay humihingi sa iyo sapagkat napakasagana mong magbigay. Sabi mo sa Santiago 1:5. At sa pagkakataong ito, Panginoon, patuloy kong idinadalangin sa iyo na gawin mong mataba ang aming mga puso. Lahat na aming mapapakinggan, kung ito man ay pagtutuwid, pagtuturo, pagpapaalala na mayroong pag-ibig, dalangin ko po, Panginoon, na gawin mo itong malago sa aming mga puso. At idaloy mo po sa amin ang Espiritu mo nang maunawaan po namin ang bawat himay-may ng mensaheng ito. Salamat po, Diyos,
sa kabutihan mo sa buhay namin. Ang lahat pong ito'y ibinabalik namin sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po na anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So alam niyo po ba, ang aklat po ng Korinto, ito po ay isinulat ni Pablo. Amen. At hinighlights niya po dito yung masaganang biyaya ng pagbibigay o biyaya ng pagbibigay na kung saan pinuri niya yung mga kapuspalad ng mga taga-Macedonia. Amen. So, dito po ipinakita ni Paul na sa kabila ng mga sitwasyon na kanilang pinagdadaraanan, sabi nga, the Macedonian churches are impoverished. Ibig sabihin, mga kapuspalad, but they are joyful in giving. So, dahil nga po sa masayahin sila, mayroon silang pananampalataya at nanatili sila sa salita ng Diyos, ganun po sila nahubog ni Pastor Tito. Amen. So, lahat tayo, kung bakit tayo lumalago, it's because there is somebody na humuhubog sa atin, na hinubog ng Diyos. Amen po ba? So, mayroong naghubog sa atin na unang hinubog ng Diyos upang sa ganon, tayo din ay sumagana ng karunungan. Amen po ba? So, mayroon po ba dito na makapagsasabi na dahil sa kanyang sariling karunungan, siya ay lumago at ginamit ng Diyos? Wala po. Lahat tayo. Sabi nga, lahat tayo, wala naman tayong alam. Amen po ba? Dahil mayroong ginamit ang Panginoon na tinuruan upang makapagturo naman sa atin at sa inyong lahat. Kung kaya nandyan kayo, it's because malago na ang inyong mga puso. Amen po ba? Matataba na ang puso nyo, kapain nyo nga ang puso nyo. May puso ba kayo? Amen. Tumitibok ba? Amen. Ang tibok ng puso na yan ay hindi yan para kay love, kay asawa, kay anak, kundi ang tibok ng puso na yan ay para sa Diyos yan. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, narinig mo yun? Amen? Hello! Bakit ba mayroong mga seryoso at nakasimangot? Amen? Hello! So, wag nating ugiliin na tayo ay tahimik. Kasi kapag tahimik tayo ay nakasimangot, lalayo ang biyaya ng Diyos sa atin. Tandaan natin ang ating pinag-uusapan. It is a grace of giving. Biyaya ng pagbibigay. Amen po ba? Kaya alam niyo po ba kung bakit ganon ang karakter ng taga-Macedonia? It's because maganda at matapang yung pastor na nagturo sa kanila. Alam niyo ba kung sino yung nag-disciple kay Pastor Tito? Si Paul. Amen? Kaya tumapang si Tito kung paano siyang pinatatag ng pagtuturo ni Apostol Pablo, itinuro niya rin ito doon sa mga taga-Macedonia, sa buong kongregasyon. At walang ang isang leader, ang isang pastor, ay wala yang ibang ninasa or hinangad, kundi ang makapagturo at mayroong matuto sa kanyang pagtuturo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah! Praise God. So, si Paul, he urged the Corinthians to complete their previously pledges offering, emphasizing that true generosity is measured by a willing heart and sacrificial action rather than the exact amount given. So, si Paul, hinikayat niya rin yung mga taga-Korinto. Alam niyo po ba kung ano yung karakter ng taga-Corinthians? Ang mga taga-Korinto ay mayroong mga kakuriputan. May mga kuripot ba dito? Sa bawat simbahan, sa bawat ministeryo, hindi nawawala ang mga taga-Korinto. Kaya kung hahatiin natin ang mga tao ngayon na nandirito nakaupo dyan, kahit hindi ko kayo pangalanan, mayroong taga-Macedonia
At mayroon naman taga-Korinto. Taas ang kamay ng taga-Macedonia. Nalulungkot. Mga taga-Korinto. Oh, wala. Alam mo, yung hindi nagtaas, nag-aalinlangan yun. Kasi alam nyo po ba, hindi ba ninyo pa magol yung mga karakter ng taga Macedonia? Sila ay mga less fortunate people. Wala silang may pagmamalaki. Pero alam niyo po ba na ibinigay nila ang nais ng puso nila na makatulong. In fact, sabi ng mga taga Macedonia, pakiusap po, payagan niyo po kami na makatulong. Nakiusap pa sila na makitulong. Dito sa atin, kapag mayroong nakikita na nakakatulong, ay okay pa naman sina pastor. Hindi na muna ako tutulong, saka na lang. Hello, are you there? Are we getting it? Kapag nakikita na panatag ang simbahan, hindi kumikibo sina pastor dahil busy sa kakaluhod. Sa kakapanalangin, dahil matindi yung pangailangan ng maintenance ng church, akala nila ay panatag sina pastor ngayon siguro. Malaki ang offering. Malaki ang tithes. Hello! Praise the Lord! Hallelujah! So kinausap ni Paul, pinasaringan ni Paul ang mga taga-Korinto. O kayo naman mga taga-Korinto, kapag nangako kayo ng panata nyo, tuparin nyo! Kapag nagbitaw kayo ng halaga na bibitawan nyo, kahit 1 taon pa yan o 6 na buwan, ibigay nyo! Hindi yung, ay tama na to. Hello? Praise the Lord. Hallelujah! Titingnan natin kung mayroon diyang makakatulog. Praise God. It emphasizes that true generosity is measured by a willing heart. Sabi ni Paul doon sa mga taga-Korinto, alam nyo, ang totoong pagbibigay ay hindi nakabase sa kung anong mayroon ka. Kundi nakabase ito sa may gustong puso, sa mayroong desire na puso, at mayroong pagsasakripisyong paggawa. Rather than the exact amount you have given. Hindi lang yun dong eksakto lang nasa lapi or eksaktong halaga na ibibigay nyo, kundi nakabase ito sa willing heart natin at sa ating sakripisyo na ginagawa. Amen po ba? Kaya sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, tuparin nyo naman yan. Sabi niya, tuparin nyo naman yung mga panata nyo. Alam nyo, bawat leader sa atin, we have a pledge of 2K bawat okasyon natin. Amen po ba? Kaya maraming taga-Korinto dito. Praise the Lord! So let's take a look the core message of these passages that centered on a grace-given generosity. Tingnan natin yung pinakamahalagang mensahe sa binasa natin mula doon sa 2 Corinthians 8, 1-14. Bigyan natin ng pansin yung sakripisyo. There is a sacrificial generosity na kung saan yung taga-Macedonia na mga mananampalataya, nagbigay sila out of their extreme poverty. Yung taga-Macedonia, sa kabila ng kanilang sitwasyon, nagsakripisyo sila kahit na sila ay mayroong matinding kahirapan na pinagdadaanan. And even beyond their means, higit pa doon sa kanilang kakayanan. Biro mo yon, kahit na hirap na nakapagbigay sila, higit pa doon sa kanilang nakayanan. Ganon kasi kapag mayroon tayong pagnanasa sa puso, kahit na sabihin natin, ay ito lang yung ibibigay ko, pero kapag ang puso mo kumausap sa'yo, dahil ang Diyos ang nagmay-maari niyan, pati ang isip mo, higit pa doon sa nakaplano mong ibigay ang maiaabot mo. Amen po ba? Amen. Kalimitan sa atin, may conviction. May conviction ba kayo? Amen. Pero, walang desisyon. Amen? Bakit? Hindi makapagdesisyon.
may alinlangan kapag pinagsama mo ang conviction, desisyon at walang pag-alinlangan, tumpak yan. Makakasunod ka sa Diyos. Higit pa doon sa nasa ng puso mo kahit ikaw ay kinukulang. Amen po ba? Pero dahil nga sa spirit ng mga taga-Korinto, na kalimitan sa atin ay marami rin dito. Kinukumbik na sila. Pero hindi nagdidesisyon, kaya hindi sila nakapagbibigay. Amen po ba? Nag-aalinlangan. Amen po ba? Ito yung tinatawag na sacrificial generosity. Driven by the grace of God and genuine desire for others. Kapag mayroon tayong udyok ng biyaya ng Panginoon at orihinal na pagnanasa para sa ating kapwa na makatulong tayo, magagawa natin kung ano yung nagawa ng mga taga-Macedonia. Amen po ba? Next na dapat nating bigyan ng pansin sa mensaheng ito, giving of the self. Yung pagbibigay una ng ating sarili. Amen po ba? Pagbibigay ng sarili, true generosity starts by surrendering oneself to the Lord first, allowing Holy Spirit to guide our willing to share. Amen. So, ang totoo daw po at ang orihinal na pagbibigay ay nagpapasimula sa unang pag-surrender natin ng ating mga sarili sa Diyos. Una sa lahat, at hayaan natin ang Espiritu niya ang maggabay sa atin upang maging willing yung puso natin na tumulong. Amen po ba? Are we getting it? And then, the measure of a gift, yung halaga ng ating ibinibigay. God accepts an offering based on what a person has, not what they do not have. Ibig sabihin, hindi, sabi dito, ang Diyos ay tumatanggap ng ating mga handog base kung anong mayroon tayo. Hindi natin maibibigay ang wala naman sa atin. Amen po ba? Saan ka ba nakakita na gusto mong magbigay pero wala ka naman? Pero ang Panginoon, tinatanggap niya ang lahat ng mga handog natin, ninyo, na kung anong mayroon kayo. Amen po ba? Hello? Willingness and cheerful disposition are the primary standards of giving. Ano daw yung standard ng giving? Ito yung willingness, yung pagkagusto mong magbigay at yung masayahing pagpapasya. Amen po ba? Ito yung pinakaunang standard ng ating pagbibigay dapat. Ang pagkukusa at masayang kalooban ang pangunahing batayan ng ating pagbibigay. Supposed to be. Amen po ba? Yun dapat, yung pag mayroong kusa at masayang kalooban, hindi yung napipilitan ka lamang at mayroong pag-aalinlangan. Amen po ba? Praise God. And then the principle of equality. Prinsipyo ng pagkakapantay-pantay. Mayaman ka man, mahirap ka man, huwag mong sabihin mayaman lang ang makapagbibigay. Dahil kalimitan, may mayaman, may mahirap, mas nakapagbibigay pa yung mahirap. Katulad ng taga-Macedonia. Amen po ba? Also, Paul encouraged an equitable sharing of resources among the Christian community, where one current abundance can cover another lack, creating a balance in mutually supportive fellowship. Ibig sabihin, hinikayat ni Paul na dapat magkaroon ng pantay-pantay na pagtulong ng ating mga resources, mga pinagkukuhanan ng ating mga tinatangkilik sa bawat Kristiyanong komunidad. Amen po ba? Na kung saan sa kasalukuyan mayroong mayaman, yung mayayaman dapat makubiran din yung mga wala. Amen po ba? Dapat ganun, dapat pantay-pantay. Magkaroon tayo ng prinsipyo ng equality na kung saan ito yung gagawa na magkaroon tayo ng balanse na suportadong pagsasamahan. Amen po ba? Hello? Hello, nakakita na ba kayo ng isang komunidad na nagtutulungan? Amen. Alam niyo po ba, sa lugar ng Batanes, sino ba dito yung taga Batanes? Mayroon ba?
Alam niyo po ba doon sobra pong mga faithful ang mga tao doon. Sa Batanes, hindi po doon uso ang magkaroon ng tindera sa bawat tindahan. Amen? Nakalagay lamang po doon ang mga bibilihin at dapat ang may note lang dyan, dapat eksakto lang ang babayad mo. Walang nakatingin sa'yo na tao pero pwede kang bumili. Dito kaya mangyayari yon? Hindi. Amen? Dapat ganun ha. Kasi higit sa lahat, mayroon silang prinsipyo. Hindi lingid na ang Diyos ay nakatingin doon sa mga turista kasi dinadayo po ang lugar ng Batanes. Pag bibili ka doon ng noodles, dapat tama lang ang pera na ilalagay mo sa baso. Wala kang dapat na sukli, kaya pag pupunta, mamasyal kayo doon, dapat mayroon tayong mga bariya, eksakto lang yung mga pera natin kapag mayroon tayong gustong kainin. Kasi pwede kang kumuha lang doon, ilagay mo lang yung iyong bayad at pwede ka nang kumain. Ganun po sila doon sa lugar ng Batanes. Hindi uso doon yung tindera, hindi uso doon yung magbabantayan yung kanilang ari-arian o tindahan. Gusto mong kumuha, gusto mong bumili, gusto mong kumain, magbayad ka ng saktong bayad at kumain ka dyan ng gusto mo. Amen? Sana lahat na lugar ganun, di ba? Amen? Praise the Lord. So, isa pang napakahalagang mensahe dito sa ating binasa is that following through on commitment. Ibig sabihin, sumusunod tayo sa pamamagitan ng commitment natin sa Diyos. Amen po ba? Paul prompts the Corinthians to finish the collection they eagerly promised a year prior, proving the sincerity of their love. So si Paul, kailangan niya pang talagang pinopront niya yung mga taga-Korinto na natapusin yung kanilang mga sinumpaang mga panata. Dapat ganon, kapag nagsumpa tayo ng panata, tapusin natin yan. Yung iba, hindi nakakatapos. Yung iba, nawawala. Hindi nakakapag-pledge, hindi nakapagpapanata. Sabi ni Paul, tapusin nyo yan. Kung hanggang saan nyo sinabi na yun yung araw, yung taon na gusto yung ibigay yung halaga na yan. Bakit? Isa yan na patunay ng pagiging totoo ng pag-ibig nyo sa Diyos. Amen? Yung hindi nakakapanagumpay sa pledge, hindi totoo ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Amen po ba? Amen. Sabihin mo dyan sa katabi mo, narinig mo yun? Anong sagot? Narinig daw? Amen. Sabi po dyan, lipat po tayo ng mga talata. Pangalawang Korinto, chapter 9, verse 10 to 14. Ano po ang sabi diyan? Pupunta lamang po ako sa kabila. Sabi diyan sa 10 to 14, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Amen. So yun ang sabi ni Paul. Pinapaliwanag niya dito na ang Diyos, the God provide resources to believers not to hoard. So ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng ating mga mapagkukunan. Amen po ba? Nagbibigay ng trabaho, nagbibigay ng sahod. Ang Diyos ang nagbibigay niyan upang hindi daw tayo sabi dito,
Wag tayong mag-imbak, but to be extravagantly generous. Hindi tayo maging sakim, kundi maging bukas palad. This giving produces a chain reaction of blessing. Lagi nating tatandaan, sa bawat pagbibigay, ito ay nagdadala sa atin ng reaksyon ng pagpapala. Amen po ba? If you remember, kailan nyo naalala na ako ay nangaral ng pagbibigay? Nahapyawan sa mga mensahe, pero never. Pero eto ngayon, alam niyo po ba, this is my very first time na pag-aralan ang sermon na to. Amen? Ang Diyos ang nagpo-provide ng ating mapagkukunan ng mga itutulong natin upang maging pagpapala tayo sa iba. Amen po ba? It meets the needs of the poor. Inspire deep gratitude to God. So, ibig sabihin, lubos na magpapasalamat sa Diyos yung mga natulungan natin. Amen po ba? And ultimately points to the ultimate indescribable gifts of Jesus Christ. Sabi nga, ang balik nito, kung alam lang ng iba, na ang totoong pagbibigay ay mayroon na binabalik ang Panginoon na hindi mailarawang kaloob. Indescribable gifts. Amen po ba? Sabi sa 12 and 13, generous giving is described as a form of ministry. Yung paging bukas palad natin ay isa itong uri ng ministeryo. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, ano ba yung ministry na kaloob sa inyo ng Diyos? Yun yung pag-igihan nyo, yun yung mamahalin nyo sapagkat doon kayo tinawag ng Diyos. Kung tinawag kayo sa pagsuporta, maging totoo kayo. Nasusuportahan nyo ang ministry hanggang kaya nyo't magsuporta. Because it is a calling. Amen po ba? When believers give, they meet the practical needs of others in this bring glory to God by proving our obedience to God in the gospel. So, ibig sabihin, kapag tayo ay nagbibigay, mamimit nito yung mga practical na pangangailangan ng kapwa natin, lalo na yung simbahan. At ito ay magdadala ng kapurihan sa Diyos na nagpapatunay ng ating pagsunod sa Kanya at sa Kanyang salita. Amen po ba? Sabi sa 14 and 15 na verse, the recipients of this generosity will not only have their needs met, but they will overflow with thanksgiving to God and pray passionately for the givers. So lagi niyong tatandaan, kapag tayo totoo at mapagbigay tayo, hindi tayo tinitigilan na ipanalangin ng tumanggap ng pagbibigay natin. Amen? Kapag ikaw ay nakilalang mayroong spirit ng taga-Korinto, tatama rin na ipanalangin ka, kapatid. Kasi gusto mo, tumanggap lang. Hindi mo gusto na maging pagpapala. Anong gusto nyo? Tumanggap o maging blessing? Amen? Hello? Kaya kung mapapansin natin, ganun na lamang kung bakit ang lingkod ng Diyos ay ang lalaki na ng kalyo, malalaki ng kalyo sa talampakan, sa tuhod. It's because lagi kayong ipinapanalangin na mas lubos pa kayong pagpalain ng mas ganun, mas patuloy kayong magamit sa ministry. Amen po ba? Pero yung mga hindi sumusunod, do you think pinapanalangin kayo? Pinapanalangin pa rin, pero iba ang panalangin sa mga hindi sumusunod. Ang panalangin sa mga hindi sumusunod, Lord, baguhin mo ang puso nila. Ang panalangin doon sa mga sumusunod, Lord, patuloy mo silang pagpalain. Lahat ng kanilang pinagkukunan ng yaman natin na tinutulong sa ministry nang sa ganon, mas magamit mo sila ng matagal sa ministeryong ito na pinagdalhan mo sa kanila. Diba? Mas mahaba ang panalangin sa sumusunod kaysa hindi sumusunod. Naranasan nyo ba yan? Mas mahaba ang panalangin doon sa mga sumusunod. Yung mga hindi sumusunod, konti lang. Kasi wala ka, ano naman papanalangin mo sa kanila, maliban sa baguhin ang puso, makalaya sa pagiging kurap, makalaya sa pagiging
tawag dito, kuripot. Amen po ba? Hello. Kaya nga si Paul, sabi ni Paul, sa pamagitan ng pagpupuri sa Diyos, sa mga, sabi nga, sa hindi mailarawang kaloob. Amen. Walang ibang reference ito kundi ang ating Panginoon na siya ang ultimate na halimbawa ng ating pagbibigay na mayroong pag-ibig sa Diyos. Amen? So, yun ang in-insist ni Paul kung bakit nyo nagagawa yan na tumulong, maging tapat. It's because of the indescribable gifts from God na kung saan walang ibang source kundi si Jesus Christ. Amen po ba? Doon sa Deuteronomy chapter 12, 5 and 7, ito naman yung, nung unang tipan, nung lumang tipan, ito ay, ganito maghandog ang mga tao noon. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 12, basahin po natin, sundan po ninyo, nandyan po yan, pinakuha ko po lahat ng mga talata. Sabi po sa 12, 5 and 7, ang sabi dyan, sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin ni Yahweh sa lupain ng isa sa inyong mga lipi. Doon lamang niya ipahahayag ang kanyang pangalan at iyon ang ituturing ninyong tahanan. Doon ninyo siya sasambahin at doon iaalay ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng ikasampung bahagi, 10%. Handog mula sa inyong ani, first fruits, pangakong handog, pledges, kusang handog, yung kusang loob na pagbibigay, ang mga unang bunga ng pananim at ang panganay na anak na inyong mga alagang hayop. Doon din kayo magsasalo-salo sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos bilang pasasalamat sa mga pagpapala niya sa inyo. So, noon yun. Amen. Kasi uso pa noon yung mga handog na susunugin. Kaya sabi ng Panginoon, maghanap kayo ng isang lugar. So God commands the Israelites to centralize this worship at a single designated location chosen by God. So yung mga Israelita nung panahon na yun, binigyan sila ng paalala ng Panginoon na dapat hahanap sila ng isa lamang na lugar ng pagsasambahan na pinili ng Diyos. Kaysa naman magsasamba kayo, pupunta kayo doon sa mga lugar ng mga paganong mga ribulto. Humanap na lang kayo ng mga lugar na pwede niyong pagsambahan na kung saan doon nyo dadalhin yung inyong mga handog, mga ikapo, yung mga specific na mga panghandog at doon pa magdiriwang na sabi dito, the specific places and celebrate their communal feast of joyous, thankful heart. So, ibig sabihin, maghanap na lang niya kayo ng isang lugar na doon kayo sasamba. Kaysa naman akyat pa kayo ng bundok na mayroong ribultong nakatayo, doon nyo sasambahin ng inyong Diyos. Maghanap kayo ng isang specific na lugar, doon nyo dadalhin lahat ng inyong mga handog. At doon kayo sama-sama isi-celebrate nyo yung piyesta ng kagalakan bilang pasasalamat, mayroong pasasalamat na puso. Pangkalahatan, komunal. Ibig sabihin, komunal na fellowship, pangkalahatang fellowship. Tayo, ginagawa din natin minsan yung pangkalahatan na fellowship katulad ng nakaraang linggo, anniversary in Thanksgiving. Pero mayroon dapat talaga tayong isang lugar lang na pagdadalhan ng inyong mga handog na yan, maging yung inyong mga financial na handog, ikapo, o mga panata, o iba pang handog. Dapat isang lugar lang, hindi kung saan-saan. Amen po ba? Yaman din lang na mayroon kayong nakilalang isang ministeryo na kung saan doon kayo ipinanganak, yun ang naglihi sa inyo. Doon kayo kumakain, doon din kayo maghuhugas ng inyong kamay. Amen po ba? Hello. Praise God. Ano pang ibig sabihin nito? Kailangan tayong lahat ay mayroong pinagkakaisahan na lugar na kung saan nung lumang tipan, ito na nga yung Jerusalem. Amen? So sa panahon natin ngayon, dito tayo. Amen po ba? So in-emphasize ng Panginoon na lahat ng bagay, lahat ng pagpapala ay ito ay walang ibang pinagmulan kundi siya lamang. Kaya dito nyo yan dadalhin sa bahay ng Panginoon upang yan, katulad yan, sama-sama natin yan nakakainin
na mayroong magalak na puso. Mamaya, babantayan ko kung sino yung nakasimangot pero kumakain. Kasi ang sabi dapat, joyous heart, with a joyous heart. Amen po ba? Mayroong magalak na puso na nakikipag-isa, sama-sama bilang celebration ng pagpapasalamat. It is because first Sunday of the month. Amen po. Kapag ngayon nakita akong nakasimangot na kumakain, nako, hindi pa binago ng Diyos ang puso. Kilala ko yun. Taga-Korinto yun. Amen po ba? Praise the Lord. Kalabitin mo yung katabi mo dyan. Hello! How are you? Praise God. Hallelujah! Yan yung pagkakaroon natin ng magalak na mapagpasalamat. Worship is prayer, not as a burden. So lagi nating tatandaan, ang pagpupuri ay hindi ito binilog para maging pasanin, but a joyous communal meal where families eat in the presence of God and celebrate His blessings. Yan. So, ibig sabihin, yung ating mga nakahanda dyan sa lamesa, mamaya makikita nyo may mga nakaprepare dyan sa lamesa, kakain tayong sama-sama na mayroong magalak na puso, nakangiti, hindi nakasimangot. Huwag nyong hayaan na mayroong kayong makasalo sa pagkain na taga-Korinto. Dapat lahat lang taga-Macedonia. Amen po ba? Amen. Kalabitin mo ang katabi mo. Taga saan ka? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. May natututunan na ba? Amen. So, baling po tayo sa talata ng taga-Epeso, chapter 3, verse 20, na kung saan, ano ang sabi diyan? Ephesians. Babasahin ko po uli. Masaya po ba? May natututunan ba? Amen. Sa chapter 3, verse 20, ang sabi po dyan ay ganito. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. So, sabi nga, sino yung makakagawa noon? This is a powerful reminder of God's limitless capability. Makapangyarihang paalala sa atin na ang Diyos ay hindi nalilimitahan sa Kanyang gagawin. Amen po ba? God can do far more immeasurable or di masukat than anything people can ask for or even imagine. And this is made possible by the power of the Holy Spirit actively working inside of us. So hindi ito natin kayang gawin kung hindi sa tulong at habag ng ating Panginoon na kung saan siya yung mayroong kapangyarihan na di masukat na kayang gawin ang lahat ng bagay at magagawa natin ito sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hello! So, ang Diyos, lagi nating tatandaan, sabi diyan sa Ephesians 3:20, mayroon siyang limitless power. Amen po ba? He is a God of omnipotence. Ibig sabihin, pagkamakapangyarihan sa lahat. God of omnipotence God. This remind us that God is not restricted by human boundaries or resources, which means that His power is eternal. At kaya niyang gawin ang lahat ng kanyang naisin na naaayon sa kanyang perpektong katangian. Yan yung karakter ng ating Panginoon. Sabi nga, mayroon bang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos? Mayroon bang bagay na hindi magagawa ang Diyos? Amen po ba? At isa pa yung inner power, according to Ephesians 3:20, God is an inner power. It operates according to the power that is at work in us. Gumagalaw lamang itong kapangyarihan sa ating kaloob-looban na gumagawa lamang ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na gumagawa para sa atin. And through us, nakakagawa din tayo para sa iba. Amen po ba?
which is the Holy Spirit dwelling in the believers, transforming our lives and empowering us. So walang ibang nakakagawa nito. Sabi nga, ang Diyos lamang ang naglalagay sa atin ng kagalakan upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Kasi without the joy of the Lord, we can never share to others. We can never give. Hindi natin masusunod yung totoong pagbibigay kung walang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya palakpakan natin yung mga sarili natin na sumusunod. Hello. Praise the Lord. So, mga taga-Macedonia ang lahat. So, let's go to Hebrews 13:16. Ayan, sabi dito, and do not forget to do good and to share with others for which such sacrifices God is pleased. Anong sabi diyan sa Tagalog? Huwag daw po nating kalimutan ang paggawa ng mabuti. Nandiyan yan sa ating screen. At ang tumulong sa ating kapwa dahil ito yung mga sakripisyo na nakakalugod sa ating Panginoon. So, sabi dito, this passage redefines, ibig sabihin, binigyan ito ng bagong kahulugan o muling tinukoy na kung saan ang sakripisyo ng mga Kristiyano sa kanilang mga buhay na instead na traditional or ancient rituals of offering animals or crops, we as followers of Jesus are called to offer ourselves through active generosity and continuous service to others. So sabi dito, bilang sakripisyo natin mga mananampalataya sa ating buhay, sa halip na gawin natin yung mga sinaunang pagsasakripisyo o yung mga sinaunang mga ritual, anong gagawin natin ng ating mga handog? Hahandog tayo ng mga hayop o yung mga bunga ng kahoy. Bilang tagasunod ni Kristo, tayo'y tinawag na ihandog natin una yung ating mga sarili. Amen. Sa pamamagitan ng kusang pagtulong at pagpapatuloy na paglilingkod natin sa ating kapwa. This emphasizes that meeting the physical and emotional and financial needs of others is a direct act of worship. Amen. Yung atin daw, pag na-meet daw natin yung physical, emotional, and financial needs ng iba, kung nagamit tayo ng Panginoon, ibig sabihin, hindi dapat tayo nagmumurmur doon sapagkat ito ay rekta na pagsamba natin sa Diyos at paglilingkod natin sa Diyos. So kapag tayo nagtumutulong sa kapwa, wag na nating tuusin yung natutulong natin. Kapag tayo tumutulong sa ating kapwa, wag na nating sabihin. Wag na nating isumbat. It's because, nagagawa natin yan, it's because tayo na mga tagasunod ni Kristo, tinawag tayo para ihandog natin yung sarili natin. Dahil ako'y naniniwala, hindi tayo makakagawa ng pagtulong sa ating kapwa kung hindi binago ng Diyos ang ating mga puso. Amen po ba? Kaya nga, wag nating kalimutan yung paggawa ng mabuti, intentional act of kindness, mercy, and service. Do not forget to do good. And sharing, sabi diyan sa Hebrews 13:16, paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa, at yung sakripisyo na nakakalugod sa Diyos. This is because Jesus' ultimate sacrifice on the cross paid for humanity's sins. We as Christians no longer need sacrifices to be saved. So, dapat tayong magsakripisyo sa ating pagtulong. Una, yung ating mga sarili, ibigay natin. Katulad ng if you are a pastor, if you are a leader, ano ba yung magagawa mo na gawin mo sa iyong kapwa? Yung passion natin na maligtas yung kanilang mga kaluluwa. Yung passion natin na maligtas yung kaluluwa ng ating mga pamilya, mga kaibigan, mga katrabaho, mga kamag-aaral. Yun yung passion natin. So wag natin na ipagkait yung paggawa natin ng mabuti. Dahil sabi nga, kung si Jesus Christ, ibinigay niya ng lahat na sakripisyo, nakabayaran ng ating mga pagkukulang, mga kasalanan. Kaya hindi na dapat natin na gawin pa na isakripisyo natin yung sa ating lahat.
ang isakripisyo ang kanyang sarili. Amen po ba? May natutunan po ba ang lahat? Amen po ba? Hallelujah. To God be all the glory and praise. Lahat na kapurihan, lahat na kalwalhatian, lahat na pasasalamat ay marapat na ibalik natin sa Kanya, na nagbigay sa akin ng karunungan, na nagbigay sa atin ng kagalakan upang matanggap natin ang Kanyang magandang mensahe ngayong araw na ito para sa ating lahat. Amen po, tayo pong lahat ay manalangin.